mga senador na spokesperson ng mga Duterte, mga kababayan, di umano, at saka itong spokesperson na ni Kibuloy at ng KOGC ay mismong nagtungo po dito sa KOGC para suriin daw po yung ginagawang hukay, mga kababayan, at para mag-inspeksyon na rin dito sa KOGC dahil nga, mga kababayan, alam naman natin na itong si Senator Bato de la Rosa ay isa sa nag-iimbestiga patungkol po dyan. At isa po yan sa di umano, mga kababayan, tagapagtanggol nitong KOGC. Ano po, so ngayon, eto, panoorin po natin yung ginagawa nilang pag-iikot at pag-iinspeksyon, mga kababayan, dyan po sa mismong KOGC para sa kanilang investigasyon. Ano po, so eto, i-play na po natin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam po, Atty. Kaya tingnan nyo, mga kababayan, General. Unang-unahin natin, Cathedral po. Cathedral, bali, 5 binyos yung inspection natin. Opo. Mauna tayo dito. Sige po. Tapos mamaya, magsakay natin sa sakyan, tumboy lang tayo kasi mainit daw, hindi pwede umang lakarin. Opo. Pagkatapos dito, dito tayo sa GMC basement. Opo. Walang tulakan. Long-long. Grabe, no, tuwan-tuwa yung mga taga KOGC, mga kababayan, kasi dumating yung dalawa nilang tagapagligtas. Pagpatuloy pa natin. Dali, kasama ko si Senator sa kanila. Dadan muna. Dadan. Dandaan lang po, dandaan lang. Yan, after ilang years. Ayan. Alam niyo, mga kababayan, ito cut muna natin dito ha. Kung mapapansin niyo, 'di ba nung nakaraang araw nagsalita itong si Atty. Torion about daw, mga kababayan, dun sa issue na hindi sila papasukin dun sa ginagawang aktibidades ng ating mga kapulisan diyan sa loob ng katedral daw. Di umano, mga kababayan, at saka dun sa kanilang eskwelahan. Ngayon, ang nakakapagtaka po doon, kung hindi sila papasukin doon, mga kababayan, paano kaya nasabi ni Atty. Torion na nasa 8 kilometro na, mga kababayan, or 8 feet na yung nahuhukay daw ng ating mga kapulisan. At saka, mga kababayan, kung iisipin po nating mabuti, talagang para makita si Kibuloy kung talagang merong heartbeat dyan sa ilalim ng KOGC, mga kababayan, yung sinasabi na bunker underground, dapat po talaga yung hukayin. Lalo na at hindi nila ituro kung saan mismo yung entrance papunta dun sa underground dyan sa loob ng KOGC. So ngayon, anong gagawin ng ating mga kapulisan? Natural, mga kababayan, huhukayin yan para mapasok yung kinaroroonan ng daan papunta dito kay Kibuloy dun sa ilalim ng underground. So ngayon, kung titingnan po natin mabuti, alangan naman na yung ating mga kapulisan ay maghapon lamang maghintay dyan at pakinggan yung mga heartbeat, mga kababayan, na napapakinggan nila dyan sa ilalim ng KOGC. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Opo. So nana din sa sulod sa katedral, mga idol, no? Makita na to si Senador Bato de la Rosa o si Senador Robin Padilla sa pagpaygayon o kining ang kuan, kining ocular inspection sa katedral, kundi sumalak pa doon ay gibuhat ang atong mga kapulisan. Kita nyo, nag-i-inspection sila, mga kababayan, para lang silang nagtuturo dyan. Para lang silang nakikipagkwentuhan dyan, mga kababayan. Ano po, tapos sasabihin nila na hindi naman daw yun yung nadatnan nila nung una, mga kababayan, dun sa ginagawa ng ating mga kapulisan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Inspection ng mga kabarat, dito talaga magkaalaman, mga kabarat, no? Dahil yung dinideny nila mga kabalat na hindi daw sila nagkakaroon. Dami vlogger! Ito talaga. Radyo lang, sir. Provide communication, sir. Yes, sir. Dito pinaka-base operations niyo. Diri lang pitibot lang, sir. As per instruction, kay diri ang Senator, hindi daw po direct.
Sabi dito ni ni Kuya Rogelio Kalimlim Jr., papansin lang yang si Robin at si Bato. Syempre mga kababayan, kailangan nilang gawin yan. Alam naman natin mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa talagang tatakbo sa 2025 midterm election. So kailangan niya magpakitang gilas para makakuha syempre mga kababayan di umano ng butante. Kasi kung hindi siya sasakay dito sa isyong ito at kung hindi niya ito kung hindi siya magpapapansin mga kababayan dito, hindi siya mapapansin ng publiko at hindi siya makakakuha ng mga butante, especially mga kababayan, merong mga butante etong KOJC. So ngayon, kakailanganin nila yan na magpunta dyan personal, maglibot-libot kahit yung mainit mga kababayan at kahit masikip, gagawin nila yan kasi malapit na ang eleksyon. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sapa di mo? Kaya sa para sir. Pulis. Ito pulis pa. Tigil mo. So, dili mo ga-stay. Communication nyo. Yeah. Radyo. Taga-kumil ka. Yes, sir. Wala na naguba. Daming camera eh. Second day, mga battery nakawala. Ano nila? Battery sa... Battery ninyo? Inyong baterya? Sir, nakacharge. Bang? Mawasa pagtango. Yan sa sulod, wala. Wala sir. Kita nyo mga kababayan kung gaano katindi dito sa KOJC. Sa camera pa lang nung mga vlogger nila talagang bugbog na yung ating mga kapulisan. So kung titingnan yung mabuti, yung mga naandya dyan yung ibang media. Pero ang karamihan dyan talaga mga kababayan, mga vlogger ni Kibuloy at mga vlogger ni Digong. Kaya nga kung titingnan natin, talagang yung mga kapulisan natin dyan na nagtatrabaho, talagang pagdating sa public mga kababayan, talagang madaling masira. Bakit? Dahil sa vlogger pa lang, mga kababayan at dun sa ibang mga member ng KOJC, talagang makikita yung bugbog na agad yung ating mga kapulisan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Malinis na. Hindi ganito mga pictures namin. Pakita photos sa video. Yes. Sir, hindi ka ni picture nito ah. Thank you. Ano po? Dalawa sila. I-present like this. Ito pa ito. Nilinisan nila ito. So what you're seeing now, evidence of the kasinungalingan ng Dito daw muna. Dito daw muna. Ayan na. Braso po. Makita nyo. Makipasaan po, makipasaan lang po. Sandali lang po. Sino ba kasi itong... Kami dekorasyon dito. Ayun muna sila dito ba? Kasama pala dito si Torion at saka si Bado, yung mga kababayan, sila yung tour guide ni Robin at saka nitong si Bato. Ano pa, pagpatuloy pa natin? Bago lang tinapuan. Saan nga ba yung dito sa likod, no? Dito po. Dito daw, daan daw dito. Dito na lang natin ito na kahit Grabe no? Sana sila gina-guide sila ni Atty. Torion. Masa ito gitumbok ni Atty. na sumala pa, no? Bakbak, guba sa atong mga kapulisan sa ilahang pagdagayon o operasyon din. Mas maliit lang yun. Okay. Hindi makakainga dyan. Yung balikan mo ng video na tapos. Nanata din sa katong ilahang sumala pa, secret room.
Kita nyo mga kababayan kung gaano kadami yung napasok dun sa dun sa itinuturo nitong mga member ng KOJC na binubutas ng ating mga kapulisan. Alam nyo mga kababayan, ito kung hindi gagawin yan ng ating mga kapulisan, hindi nila matatagpuan dyan, etong si Kibulok mga kababayan. Dahil kung titingnan natin, nagbigay na ng paliwanag dyan si General Torre. At sinabi nga ni General Torre na kung anuman yung isang pang mga demanda laban po sa kanya ay haharapin niya daw po yan, mga kababayan, at hindi niya daw po pagtataguan yan at talagang haharapin niya yan. Dahil nga mga kababayan, hindi lang naman daw yan yung unang pagkakataon na may nagkaso sa kanya dahil sa pagtupad niya sa kanyang tungkulin. Unlike kay Kibulok mga kababayan, na patuloy na nagtatago. Alam niyo kung tutuusin, kung titingnan natin, yung ginagawang pagbubutas na yan ng ating mga kapulisan, tama lang yan. Dahil pagkakabutas nila, ibinabalik naman nila sa dati. Mga kababayan, talagang nag-i-effort pa sila para takpan ulit at ibalik sa dati sa normal. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, kung sa iba-iba pa nga yan, mga kababayan, hindi yan ibabalik sa dati. Pero yung ginagawa pa rin ng ating mga kapulisan, minamasama pa rin ng mga member ng KOJC. Para bang ang dating mga kababayan, wala nang ginawang tama yung ating mga kapulisan dyan sa KOJC. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung hindi po nila yan gagawin, hindi nila matatagpuan kung saan yung entrance papunta dun sa pinaka-underground ng KOJC. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Grabe siksikan Grabe gigitan nyo dito Lahat makakapasok. Hindi aalis yung kwarto, mga kuya. O hindi na kayo kasya lahat dyan, hindi na kayo makakalabas. Wala na, hindi na kayo makalabas. Sila na yung pinto, kayo kukulong kayo ni Cory lahat. Hindi na nagwang to. Sige. Ayan. Hindi nga lang kami makapasok, sila lang. Buti hindi sinira. May titina pa dito? Wala na, doon na tayo sa basement. Basement po, sa basement, mas madali. Una kami labas ha, una kami labas ha. Ano itong hindi ko sige, maganda daw. Ano pero buwak na dyan, ma'am? Opo, buwak ko na sa daan kay. Una, dali mag-unang pinuksan. Ito pa yung sinabi na, rugby man yan. Akala nila, hindi naman. Abi nila ko ano yung kanang abihanan. Rugby, akala nila. Ngayon mga kababayan, nangakala kasi nung ibang mga member ng KOJC, etong crack na yan mga kababayan, gawa ng ating mga kapulisan. Pero mga kababayan, yan ay sa earthquake. Ano po, dahil kaya nagka-crack yan, dahil siguro sa mga paglindol dyan sa Davao. So ngayon, kung titingnan natin, sana, kung nakalusot yung mga paninira ng iba, maisisisi nila yan sa ating mga kapulisan. Kaso nga lang, halatado naman nagawa ng earthquake. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Rugby, di naman rugby. Akala nila dugo, rugby naman. Muna siya ang gikado? Gi-swab test and look. Okay, mo to na yung soko, ma'am. Apo. Pero wala mang negative naman. Okay. Negative. Pero hindi nila hinukan ito, ma'am? Hindi na. Hindi na butasan? Di pa nabutasan po. Bali, kusang leak po talaga yan. Kusang leak. Kaya yun ang dahilan niya pumasok yung mga suko? Opo. So mo ni rason mga idol, anong nisulod ang soko diri? Binatog nanay na kubkuban. So yan, maliwanag mga kababayan na etong sina Robin at etong sina Bato de la Rosa nagpunta dyan sa KOJC para daw suriin yung mga ginagawang pagbubutas ng ating mga kapulisan. Pero kung akong tatanungin talaga dyan mga kababayan, tama lang yan. Na kung saan may nadidetect silang heartbeat, doon po nila butasin para madali na makapasok sila mga kababayan doon sa hinihinala at sinasabi ng ating mga kapulisan na na underground mga kababayan itong KOJC. Dahil nga naman, wala sana mangyayaring pagbubutas na yan. Kung ituturo lang nila yung entrance mga kababayan at yung lagusan papasok dyan sa sinasabi na bunker sa ilalim nitong KOJC mga kababayan, wala na sanang butasan na ganyan. Kaso nga lang ang problema, nakikipagmatigasan yung mga member nitong si Kibulok at ayaw talaga nilang ipa-aresto at ipahuli yung kanilang pastor na duwag mga kababayan. Kaya napipilitan tuloy yung ating mga kapulisan na magbutas
dyan sa KOJC mga kababayan. Ano po? So ngayon, maliwanag naman na itong si Bato de la Rosa, talagang ginagampanan niya mga kababayan yung kanyang pagiging di umano'y superhero ng KOJC. Ano po, dahil nagtungo po siya dyan mismo para imbestigahan yung mga sinasabing pagbubutas kasama yung kanyang alalay na si Robin Padilla. Ano po?